Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig, sakripisyo at karangalan? May mga pagkakataong ang pinakamahirap na desisyon ay ginagawa hindi para sa sarili, kundi para sa taong mas mahalaga pa sa iyong buhay. Ngayong gabi, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na hustisya ay hindi nabibili ng pera at ang isang pangako ay kayang baguhin ang takbo ng maraming buhay. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Binili ba niya ang dalaga? Ang bulong ay parang bubuyog na gumuguhit sa hangin, matalas at masakit. Para kay Hiraya Espejo, ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa engranding mesa, sa tabi ng lalaking na ngayon ay asawa na niya sa mata ng batas at ng iilang piling panauhin. Ngunit ang pakiramdam niya ay isa siyang palamuti na ipinaparada, isang tropeyo na napanalunan sa isang subasta, kung saan ang kaluluwa niya ang naging puhunan. Ang suot niyang traje de boda, nagawa sa pinakamamahaling tela at pinalamutian ng maliliit na perlas, ay bumabagay raw sa ganda niya. Ngunit para sa kanya, ang bigat nito ay parang bigat ng tanikala. Ang bawat hibla ng tela ay tila humihigpit sa kanyang paghinga, isang magandang kulungan para sa isang ibong naputulan na ng pakpak. Sinubukan niyang ngumiti sa mga bisitang bumabati sa kanila, ngunit ang kanyang mga labi ay manhid. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pagitan sa kanila ni Hilarion del Mundo, ang kanyang asawa, ang lalaking may edad na 75, na ang mukha ay ukit na ng maraming taon ng karanasan, at ang mga mata. Ang mga mata nito ay tila isang malalim na balon na natuyo na sa anumang emosyon. Hindi siya nito tinitingnan. Mula pa kanina, sa seremonya sa huwes hanggang na ngayon, sa maliit na salo-salo sa mansyon nito, ang tingin ni Hilarion ay laging lumalagpas sa kanya. Tila ba isa lang siyang anino, natapos ang hapunan na halos walang kibuan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga kwentuhan at tawanan mula sa mga kamag-anak ni Hilarion ay ingay lamang sa pandinig ni Hiraya. Ang tanging malinaw sa isip niya ay ang misyon na nagdala sa kanya rito, ang desperadong pakiusap na malapit na niyang gawin. Nang ihatid sila ng mga katulong sa master's bedroom, halos mapatid ang hininga ni Hiraya sa laki at karangyaan nito. Ang kama ay sapat na sa laki para sa isang buong pamilya. Ang mga kasangkapan ay gawa sa maitim at antigong kahoy. Sa isang sulok may isang painting ng isang magandang babae, ang yumaong asawa ni Hilarion, si Amara. Tila nakatingin ito sa kanya ng may pagtataka. Naiwan silang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Tinanggal ni Hilarion ang kanyang coat at inilapag iyon sa isang silya. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Bawat kilos niya ay mabagal. Tila bapasan niya ang buong daigdig. Alam ni Hiraya na ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali na magpapasya sa kapalaran ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaabot ang zipper sa likod ng kanyang bestida. Dahan-dahan itong bumagsak sa sahig, isang puting ulap ng tela sa paanan niya. Naiwan siyang nakasuot ng simpleng puting saplot. Sa ibabaw ng kama, may nakahandang isang seda na pantulog, ngunit hindi niya iyon pinansin. Hindi siya naririto para gampanan ang papel ng isang asawa. Huminga siya ng malalim. Pinipiga ang lahat ng natitirang lakas at tapang sa kanyang dibdib. Habang si Hilarion ay nakatalikod, dahan-dahan siyang lumakad palapit. At doon, sa malamig na sahig na gawa sa nara, sa harap ng lalaking halos hindi niya kilala, lumuhod si Hiraya Espejo. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid. Napatigil si Hilarion. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang mga mata nito ay direktang tumama sa kanya. Wala pa ring emosyon, ngunit may bakas ng pagtatanong. Ano ang ginagawa mo? Tanong nito.
Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Hiraya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagbabadya ng bumagsak. Ginoong Hilarion. Lolo Jose, pagtatama niya, gamit ang pangalang nakasanayan ng lahat, kahit na parang dayuhan ito sa kanyang dila. Patawarin niyo po ako sa aking kapangahasan. Alam ko pong ang kasal na ito ay isidang kasunduan lamang, pero narito po ako ngayon, hindi bilang asawa ninyo, kundi bilang isang anak na nagmamakaawa. Bumuhos ang kanyang mga luha, hindi na niya ito napigilan. Ang bawat patak ay naglalaman ng mga buwan ng paghihirap, takot, at kawalan ng pag-asa. Ang ina ko po, si Liwayway. Kilala niyo po siya. Naglingkod po siya sa pamilya ninyo ng tapat sa loob ng maraming taon. Isa po siyang mabuting tao. Pero nakakulong po siya ngayon. Pinaratangan sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Isang frame up po ang lahat. Isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang kasamaan ng mga makapangyarihang tao. Ang kanyang boses ay basag na. Halos pabulong na lamang. Wala na po kaming ibang malalapitan. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Ang pangalan ninyo, ang impluwensya ninyo. Baka po yun lang ang makapagliligtas sa kanya. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Tulungan niyong mapalaya ang nanay ko. Kahit ano po, gagawin ko. Ituring niyo na po itong kabayaran sa kasal na ito. Ibinuhos niya ang lahat. Ang bawat salita ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang pusong pagod na. Pagkatapos, yumuko siya, ipinatong ang kanyang noo sa sahig, isang kilos ng lubos na pagsuko at pagmamakaawa. Ang tanging naririnig na lamang ay ang kanyang mga hikbi. Naghintay siya ng sagot, isang salita ng pag-asa o marahil isang salita ng pagtataboy. Handa na siya sa kahit ano. Ilang sandali ang lumipas na parang isang kawalang hanggan. Naramdaman niya ang pagtayo ni Hilarion. Hindi siya nito inalalayan. Hindi siya nito pinatahan. Tumayo lang ito at tinitigan siya mula sa itaas. Isang matandang monumentong nababalot ng katahimikan. Kinakabahan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mukha ni Hilarion ay ganoon pa rin. Isang maskara ng pagod at kawalang pakialam. Bigyan mo ako ng isang gabi para mag-isip. Sabi nito sa wakas, ang boses ay malamig. Walang bahid ng awa. Pagkasabi niyon, tumalikod ito at walang imik na lumabas ng silid. Ang marang pagsara ng pinto ay parang isang hatol na ibinagsak sa kanya. Naiwan si Hiraya na nakaluhod pa rin sa gitna ng malawak na silid, nanginginig sa lamig at takot. Ang pag-asang nagbigay sa kanya ng lakas ay unti-unting nauupos at napalitan ng isang nakatatakot na katiyakan. Baka ang desperadong sugal na ginawa niya ay humantong lamang sa wala. Iniwan ni Hilarion del Mundo ang silid tulugan na may bigat sa bawat hakbang. Ang imahe ng nakaluhod na si Hiraya Espejo ay nakaukit sa kanyang isipan. Hindi siya tumuloy sa sarili niyang kwarto. Sa halip ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala sa isang lugar na mas sagrado pa kaysa sa anumang simbahan para sa kanya, ang kanyang aklatan. Sa pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy, isang pamilyar na halimuyak na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ng silid ay tila may kasamang multo ng mga alaala. Hindi niya binuksan ang lahat ng ilaw. Hinayaan niyang ang liwanag lamang mula sa buwan sa labas ang gumuhit sa mga anino sa loob. Dumiretso siya sa tapat ng pader kung saan nakasabit ang pinakamahalaga niyang yaman, ang oil painting ng kanyang yumaong asawa, si Amara. Sa larawan, si Amara ay nakangiti. Isang ngangiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Tila ba may sariling buhay ang mga mata nito, puno ng init at pag-unawa. Ilang taon na rin siyang wala. Ngunit para kay Hilarion,
Parang kahapon lang nang huli niyang hawakan ang kamay nito. Amara, mahal ko. Bulong niya sa hangin. Ano ang gagawin ko? Tinitigan niya ang larawan at unti-unting bumalik ang mga alaala. Hindi ang mga engrandeng pagdiriwang o mga mamahaling regalo, kundi ang mga simple at tahimik na sandali. At sa mga alaalang iyon, malinaw na lumitaw ang mukha ni Liwayway, ang ina ni Hiraya. Naalala niya isang hapon, nakita niya si Amara sa hardin na kausap si Liwayway. May iniaabot si Amara na isang sobre. Nahihiyang tanggapin iyon ni Liwayway, ngunit mapilit si Amara. Huwag mong isipin na utang ito, Liwayway. Narinig niyang sabi ng asawa, ang boses ay malambing. Para sa pag-aaral ng anak mo, ang mabuting puso ay laging may gantimpala. Ituring mo na lang itong tulong mula sa isang kaibigan. Si Liwayway noon ay umiiyak na nagpasalamat. Isang babaeng puno ng dignidad sa kabila ng kahirapan, tapat at masipag. Imposible, naisip ni Hilarion. Imposibleng ang babaeng iyon ay maging sangkot sa isang malaking kaso ng korupsyon. Ngunit may isa pang alaala na sumulpot, isang alaalang mas madilim. Ilang buwan bago pumanaw si Amara, dahil sa karamdaman, napapansin na niyang madalas itong balisa. Isang gabi, habang nagkakape sila sa beranda, bigla itong nagsalita. Hilarion, may mga bagay sa bayang ito na hindi tama. Sabi nito, ang tingin ay malayo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Si Augusto Valderrama, masyado nang lumalaki ang kapangyarihan niya. May mga naririnig ako, mga lupang kinakamkam, mga taong tinatakot, ang anino niya ay mas malawak kaysa sa tingin ng marami. Hindi niya iyon gaanong pinansin noon. Itinuring niya iyong mga alalahanin lamang ng isang taong may mabuting puso. Ngunit ngayon, sa pag-uugnay ng mga pangyayari, ang mga salita ni Amara ay parang isang babala mula sa kabilang buhay. Napabuntong hininga si Hilarion. Pagod na siya. Matanda na siya. Ang tanging gusto na lang niya ay gugulin ang mga natitirang araw niya sa tahimik na pag-alala kay Amara. Ayaw na niya ng gulo. Ayaw na niyang makialam sa dumi ng mundo. Ngunit ang pagluhod ng batang si Hiraya, may kung anong nagtulak sa kanya. Hindi awa. Ito ay isang bagay na mas malalim. Lumapit siya sa bintana at mula roon ay natanaw niya ang balkonahe ng master's bedroom at doon nakaupo sa sahigang dalaga. Yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Hindi ito umiiyak. Nakatingala lang ito sa madilim na kalangitan, isang maliit at nag-iisang figura sa gitna ng malawak na gabi. Sa kanyang tindig, nakita ni Hilarion hindi ang kahinaan, kundi ang isang uri ng tahimik na katatagan. Ang parehong katatagan na nakita niya kay Amara nung nilalabanan nito ang sakit. Doon niya naunawaan. Ang pagtulong kay Hiraya at sa ina nito ay hindi lamang pagtupad sa isang pakiusap. Ito ay pagpapatuloy sa kung ano ang mahalaga para kay Amara. Ang pagwawalang bahala sa kanila ay parang pagtalikod na rin sa alaala ng kanyang asawa. Buong gabi siyang naupo sa aklatan, hinayaan ang mga alaala at ang bigat ng desisyon na balutin siya. Nang ang unang sinag ng araw ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan, kasabay niyon ang pagsilang ng isang bagong determinasyon sa kanyang puso. Tumayo siya. Ang kanyang mga buto ay tumutunog sa pagod, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila mas naging tuwid. Nagpunta siya sa kusina, nagtimpla ng 2 tasa ng mainit na kapeng barako at dinala iyon sa itaas. Nadatnan niya si Hiraya na nakatulog sa sahig sa labas ng balkonahe. Ang mukha ay may bahid pa ng mga tuyong luha. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang tasa sa tabi nito. Nagising ito sa amoy ng kape. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pag-aalala. Tumingin ito sa kanya, naghihintay, halos hindi humihinga. Inabot ni Hilarion ang isa pang tasa at humigop dito. Tinitigan niya ang dalaga, hindi na sa paraang malamig at malayo,
kundi may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Simulan natin ang paghahanap ng katotohanan, sabi niya, sa wakas. Isang maliit na ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang ngiting kasing ganda ng pagsikat ng araw. Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang tumunog ang telepono ni Hilarion na nasa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kinunutan niya ito ng noo bago sinagot. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya. Tanging isang garalgal na tunog na tila binago ng isang makina. At pagkatapos, isang boses, malamig at walang emosyon, ang bumulong. Huwag mong hukayin ang nakalibing na Del Mundo. Baka pati ang asawa mo madamay. Bago pa man makasagot si Hilarion, ibinaba na ang tawag. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang tasa ng kape ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang laban ay hindi pa man nagsisimula, ngunit ang kaaway ay nagparamdam na. At ngayon, hindi na lang si Liwayway ang nasa panganib, kundi pati na rin ang dalagang nasa harapan niya. Ang pag-asang sumilay sa puso ni Hiraya ay kasing bilis ding naglaho nang makita niya ang pagbabago sa mukha ni Hilarion habang kausap nito ang nasa kabilang linya. Ang panandali ang init na dala ng kape at ng pangako nito ay napalitan ng panibagong lamig. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagtigas ng panga, at ang paraan ng pagkakahawak nito sa telepono na tila ba gusto niya itong durugin. Nang ibaba ni Hilarion ang tawag, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Sino po iyon? Lakas loob na tanong ni Hiraya, kahit na alam na niya sa kaibuturan niya na ang tawag na yon ay hindi isang magandang balita. Tumingin si Hilarion sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Hiraya hindi ang takot, kundi ang isang malamig na galit. Isang kumpirmasyon. Pinatutunayan lang nila na nasa tama tayong landas. Sabi nito, ang boses ay matatag. Ang mga duwag lamang ang nagtatago sa likod ng mga banta. Ang mga salitang yon, sa halip na takutin si Hiraya, ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Ang Hilarion del Mundo na kaharap niya ngayon ay hindi na ang malungkot at pagod na matandang pinakasalan niya kahapon. Sa harap ng panganib, tila ba may isang natutulog na higante sa loob nito ang unti-unting nagigising. Kinabukasan, sinimulan nila ang unang hakbang. Sinabi ni Hilarion na kailangan nilang kausapin ang isang dating hepe ng pulisya, isang kaibigan niya na nagretiro na. Baka raw may nalalaman ito tungkol sa kaso ni Liwayway na hindi isinapubliko. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa kabilang bayan, isang lugar na hindi gaanong matao. Ang dating hepe, isang lalaking nagngangalang Tonyo, ay malugod silang binati noong una. Ngunit nang mabanggit ni Hilarion ang pangalan ni Liwayway Espejo at ni Augusto Valderrama, biglang nagbago ang timpla ng mukha nito. Napalitan ng kaba ang dating sigla sa mga mata ni Tonyo. Lumingalinga ito sa paligid na para bang may nakikinig sa kanilang usapan. Ibinaba nito ang kanyang boses. Hilarion, matagal na tayong magkaibigan, pabulong nitong sabi. Kaya bilang kaibigan, ito ang maipapayo ko sa'yo. Huwag mo nang ituloy iyan. May mga bagay na mas mabuting hayaan na lang na nakabaon. Pero inosente ang tao, Tonyo. Giit ni Hilarion. Alam mo yan. Umiling si Tonyo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Wala akong alam. At kahit mayroon man, wala akong sasabihin. May pamilya ako, Hilarion. Ayokong madamay sila. Masyadong makapangyarihan ang kinakalaban ninyo. Hindi niyo siya kaya. Pagkasabi niyon, dali-dali itong tumayo. Nag-iwan ng pera sa mesa at naglakad paalis ng hindi man lang lumilingon. Naiwan silang dalawa ni Hilarion sa katahimikan. Ang pagkabigo ay mapait na lasa sa bibig ni Hiraya. Ngayon niya unang naramdaman ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Valderrama. Isang kapangyarihan na kayang magpatiklop kahit sa isang dating hepe ng pulisya.
Pag-uwi nila sa mansyon, sinalubong sila ng katahimikan na tila mas mabigat kaysa dati. Upang hindi lamunin ng kawalan ng pag-asa, nagpasya si Hiraya na gawin ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpaliban. Nagpaalam siya kay Hilarion na kung maari ay makuha niya ang mga naiwang gamit ng kanyang ina na itinago sa bodega ng mansyon. Pumayag si Hilarion. Sa isang maliit at maalikabok na silid, natagpuan ni Hiraya ang isang lumang baul. Sa loob niyon ay ang mga simpleng damit ni Liwayway, ilang larawan nila noong bata pa siya, at iba pang maliliit na gamit na nagpapaalala sa kanya ng kanilang simpleng buhay. Habang isa-isa niyang inaayos ang mga ito, umaagos ang kanyang luha. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang luma at manipis na kalendaryo mula sa nakaraang taon. Bubuklatin niya sana ito para itapon nang may mapansin siyang isang bilog sa petsa ng Agosto, 15. Sa tabi nito may maliit na sulat kamay ang kanyang ina, kaarawan ni A. Talaarawan, napahinto si Hiraya. Sino si A at anong talaarawan? Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Baka ito na. Baka ito ang unang sinulid na maaari nilang hilahin. Hawak ang kalendaryo, patakbo siyang lumabas ng bodega para ipakita kay Hilarion. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang nakabibinging tunog ang yumanig sa buong mansyon. Crash! Ang salamin ng bintana sa sala ay biglang nabasag at isang bato na binalot sa papel ang gumulong sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mga paa. Napasigaw si Hiraya sa gulat. Agad na dumating si Hilarion mula sa aklatan. Ang muka ay alerto at puno ng galit. Nakita niya ang basag na bintana, ang bato, at ang nanginginig na si Hiraya. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Hinawakan siya sa braso para alalayan. Tumangulang si Hiraya. Ang mga mata ay nakatutok sa bato. Dahan-dahang lumuhod si Hilarion at kinuha ang papel na nakabalot dito. Binuklat niya ito. Nakasulat sa malalaking letra, gamit ang pulang tinta na parang dugo, ang dalawang salita. Tumigil kayo. Niyakap ni Hiraya ang sarili. Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan, malamig at mabagsik. Totoo na ito. Ang panganib ay hindi na lamang isang boses sa telepono. Narito na ito, sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ngunit ang reaksyon ni Hilarion ang mas nagpatatak sa kanyang isipan. Walang bakas ng gulat o takot sa mukha nito. Sa halip, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang determinasyon na ngayon lang niya nakita. Kinuha nito ang telepono at tinawagan ng security. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad, nagbibigay ng mga utos na may matalas na kaliwanagan. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Hiraya ang pagbabago. Ang ginoong pagod na at nais na lamang ng kapayapaan ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Hilarion del Mundo, isang lalaking hindi uurong sa laban. Gabi na nang matapos ang lahat. Nalinisan na ang mga bubog at napalitan na ang bintana. Ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Hilarion na lalabas sandali para magpahangin. Nakatayo si Hiraya sa bintana ng kanyang silid, pinagmamasdan ng dilim sa labas. Nang makita niyang bumalik si Hilarion papasok ng bahay, huminto ito sa ilalim ng ilaw sa may garahe at kitang-kita niya ang anyo nito. Ang mukha niya ay mas madilim pa kaysa sa gabi. Pumasok ito sa loob ng bahay nang walang imik. Maya-maya, kumatok ito sa kanyang pinto. Nang buksan niya, hindi nagsalita si Hilarion. Iginilid lang nito ang katawan para makita niya ang hawak nito sa kamay. Isang patay na ibon. At sa likod nito, nakita niya sa isipan ang sinabi nito kanina. Ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay pinagpuputol at hiniwa. Hindi na nila kailangang mag-usap. Ang mensahe ay malinaw na malinaw. Hindi na ito isang simpleng babala. Ito ay isang pangako ng karahasan. Ang unang hakbang nila sa kadiliman ay nagdala sa kanila sa isang lugar kung saan ang kamatayan
ay nag-aabang na sa mga anino. Ang imahe ng patay na ibon ay nanatili sa isipan ni Hilarion kahit na kinabukasan na. Ito ay isang tahimik na deklarasyon ng giyera. Ang pananakot ay hindi na lamang isang babala. Ito ay isang pangako. Ngunit sa halip na sindakin siya, ang brutal na kilos na yon ay nagsilbing panggatong sa isang apoy na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib. Ang apoy ng galit. Pinatawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad at nagbigay ng malinaw na utos. Doblehin ang pagbabantay sa mansyon. Walang sino mang hindi kilala ang maaaring makalapit. Ang kaligtasan ni Hiraya, ang kanyang pangunahing inaalala. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Hiraya sa kanya sa aklatan. Ang mukha ay pinaghalong takot at determinasyon. Hawak nito ang isang lumang kalendaryo. "Lolo Hilarion," sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Nakita ko po ito sa mga gamit ni Inay." Itinuro nito ang isang petsa noong nakaraang taon, Agosto 15, na may bilog at kasamang sulat kamay. Kaarawan ni A. Talaarawan. Kinuha ni Hilarion ang kalendaryo. Ang kanyang mga mata ay matamang sinusuri ang munting sulat. A. Talaarawan. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isipan, gamit ang kanyang memorya ng mga taong nakapaligid kay Valderrama. Sinubukan niyang maghanap ng koneksyon. Augusto? Hindi. Kaarawan ni Valderrama ay sa Disyembre. At bigla, isang pangalan ang lumitaw mula sa limot. Arturo Mendoza, ang dati nitong accountant. Isang tahimik na lalaki na palaging nasa anino ni Valderrama. Naalala ni Hilarion ang balita. 1 taon na ang nakalipas. Si Arturo ay namatay raw sa isang car accident. Isang aksidenteng maraming nagsasabing malayo sa katotohanan. At ang kaarawan nito, tama, sa kalagitnaan ng Agosto. Arturo Mendoza, sabi ni Hilarion, mas para sa sarili niya kaysa kay Hiraya. Ang kanyang asawa, si Elena, nakatira pa kaya sila sa dati nilang bahay sa Bayan ng Pag-asa? Ito na ang kanilang unang tunay na sinulid, isang sinulid na kailangan nilang hilahin gaano man kapanganib. Ang bahay ng mga Mendoza ay nasa isang tahimik na subdivision. Maliit lang ito at sa itsura ng bakuran na napabayaan na, halatang nababalot ito ng kalungkutan. Habang naglalakad sila palapit sa pinto, pareho nilang napansin ang isang itim na kotse na nakaparada sa kanto. Ang mga bintana ay tinted. Hindi ito gumagalaw. May nagmamanman. Kumatok si Hilarion sa pinto. Ilang sandali, bago ito bahagyang bumukas, isang babaeng may mga matang puno ng pagod at takot ang sumilip. Si Elena Mendoza. Mas matanda ang itsura niya kaysa sa huling pagkikita nila. "Ginoong Del Mundo?" Gulat na tanong nito. "Ginang Mendoza, maaari ba kaming pumasok sandali? May mahalaga lang kaming itatanong," magalang na sabi ni Hilarion. Ngunit nang makita ni Elena si Hiraya sa likod ni Hilarion at nang mapagtanto nito ang posibleng dahilan ng kanilang pagbisita, biglang nagbago ang kanyang mukha. Ang gulat ay napalitan ng matinding takot. "Wala kayong mapapala sa akin," mabilis niyang sabi. Ang boses ay nanginginig. "Wala akong alam. Pakiusap, umalis na kayo." At bago pa man sila makasagot, isinara nito ang pinto ng malakas. Ang tunog ng paglock nito ay parang isang pader na humarang sa kanilang pag-asa. Napabuntong hininga si Hilarion. Bumalik sila sa kotse. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay mabigat sa hangin. Takot na takot siya, sabi niya. "Sino po ba ang hindi matatakot?" Mahinang sagot ni Hiraya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita itong muli. "Lolo Hilarion, maaari po bang ako na lang ang bumalik? Ako lang po mag-isa."
Tumingin si Hilarion sa kanya, nag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Hiraya, nakita niya ang isang naiibang determinasyon. Hindi ito pagsuko, ito ay paghahanap ng ibang paraan. Pumayag siya. Mula sa kotse pinanood niya si Hiraya na muling maglakad pabalik sa bahay. Muli itong kumatok. At nang bahagyang bumukas muli ang pinto, hindi niya narinig ang usapan, ngunit nakita niya ang ginawa ni Hiraya. Hindi ito nagtanong tungkol sa kaso. Nagsalita lang ito ng mahina. Ang kanyang buong katawan ay nagpapakita ng simpatiya. Pagkalipas ng ilang minuto, na tila isang oras para kay Hilarion, dahan-dahang bumukas nang tuluyan ang pinto. Pumasok si Hiraya sa loob. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Hiraya kasama si Elena. Ang babae ay namumugto pa rin ang mga mata, ngunit wala na ang matinding takot. Lumapit sila sa kotse. "Ginoong Del Mundo," sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may bagong lakas. "Pumasok po muna kayo." Sa loob ng bahay, ang amoy ng alikabok at kalungkutan ay mas matindi. Ang mga kurtina ay laging nakasara. Dinala sila ni Elena sa isang maliit na kwarto. "Ang asawa ko, si Arturo, bago siya maaksidente, alam na niyang may mangyayari," kwento ni Elena habang binubuksan ng isang lumang aparador. "Sinabi niya sa akin na may itinatago siyang life insurance, isang talaarawan ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Valderrama. Ang talaarawan ng anino, ang tawag niya rito. Kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi niya ito itinago dito. Masyadong delikado. Alam niyang hahalughugin nila ang bahay. Itinago niya ito sa lugar na hindi nila maiisip. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, wala ang talaarawan. Ang laman lang ay isang maliit, umda at kalawangin na susi at isang kapirasong papel na may nakasulat na numero. 412. Isang safe deposit box sa luma at halos sarado ng bangko sa bayan, paliwanag ni Elena. Nakalagay sa ilalim ng pangalan ng aking ina na matagal nang pumanaw. Inabot niya ang susi at papel kay Hilarion. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kanila. Ang mga mata ay puno ng luha at isang desperadong pakiusap. "Ang talaarawan na iyon ang pumatay sa asawa ko," sabi niya. Ang boses ay basag. Nakatala doon ang lahat, pati na ang plano kung paano nila ipapahamak ang kawawang si Liwayway. "Kunin ninyo bago nila mahanap. Dahil kapag nahanap nila yon, papatayin din nila kayo." Ang babala ay tumagos sa hangin, malamig at hindi maikakaila. Ito na ang kanilang hinahanap, ang susi sa katotohanan. Ngunit ito rin ang susi na maaring magbukas ng pinto patungo sa kanilang sariling kamatayan. Hawak ni Hilarion ang maliit na susi sa kanyang palad. Malamig ito, ngunit para sa kanya, naglalaman ito ng init ng pag-asa. Sa tabi niya, sa upuan ng pasahero, tahimik na nakatingin si Hiraya sa papel na may numerong 45. Pagkatapos ng sunod-sunod na pader na kanilang binangga, sa wakas ay meron na silang isang pinto na maaring buksan. "Bukas na bukas din ng umaga, pupuntahan natin ang bangko," sabi ni Hilarion. Ang boses ay may bagong sigla. Pinapaandar na niya ang kotse palayo sa tahimik na subdibisyon ng mga Mendoza. Hindi na natin ito maaaring ipagpaliban. Habang nasa atin ang susi, tayo ang lamang. Nakita niya ang bahagyang pagngiti ni Hiraya. Isang nangiting pagod, ngunit puno ng pasasalamat. Sa sandaling iyon, ang bigat sa dibdib ni Hilarion ay tila bahagyang gumaan. Ang laban na ito ay hindi na lamang isang obligasyon. Ito ay nagiging isang krusada na may malinaw na layunin. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang winasak ng pagtunog ng kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Mang Cardo, ang matagal nang tagapangalaga ng pampamilyang sementeryo kung saan nakahimlay si Amara. "Hello, Cardo. Napatawag ka," sagot ni Hilarion.
Inaasahan ang karaniwang kumustahan, ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay nanginginig, naghahabol ng hininga at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Senyorito Hilarion, papasensya na po sa abala. Nagsimula si Mang Cardo. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap lumabas. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang puntod po ni Senyora Amara. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Hilarion. Parang sinaksak ng yelo ang kanyang puso. Anong nangyari kay Amara? Cardo, magsalita ka ng malinaw. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kotse. Binaboy po nila, senyorito. Sinira po nila. Patawarin niyo po ako. Hindi na narinig ni Hilarion ang mga sumunod na salita. Binitawan niya ang telepono. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Sa isang iglap, ibinaybay niya ang manibela. Ang gulong ng kotse ay umikit sa kalsada habang mabilis siyang bumalik ng daan patungo sa sementeryo. Lolo Hilarion, ano po iyon? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Hiraya. Mahigpit ang kapit sa kanyang upuan. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa noo ay lumitaw. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mundo. Tanging ang daan lamang patungo sa sementeryo ang malinaw sa kanyang paningin. Ang biyahe ay tila isang walang katapusang bangungot. Pagdating nila, naghihintay na si Mang Cardo sa tarangkahan. Ang muka ay gusot sa pag-aalala at hiya. Walang salitang sinayang si Hilarion. Naglakad siya ng mabilis. Halos takbuhin na ang daan, papunta sa puntod ni Amra. Kasunod ang nag-aalalang si Hiraya. At doon, nakita niya ito. Ang paningin ay isang suntok sa kanyang sikmura na nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang eleganteng lapida na gawa sa puting marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang minamahal na si Amara ay basag sa gitna. Ang mga bulaklak na sariwa pa kahapon ay nagkalat at nayurakan at sa ibabaw ng puting bato, gamit ang pulang pintura, isinulat ang isang salita na tumusok sa kanyang kaluluwa. Sinong galing? Napahinto si Hilarion. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang buong mundo ay umikot at naging isang malabong larawan ng sakit at galit. Patawad po, senyorito. Ngayon ko lang po ito nakita pag-ikot ko. Sabi ni Mang Cardo, ang boses ay basag. Ngunit hindi siya naririnig ni Hilarion. Dahan-dahan siyang lumakad palapit. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa mga bubog. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay may hawak na susi ng pag-asa, ay kumuyom ng napakahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad. Ako po ang may kasalanan, narinig niyang bulong ni Hiraya mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay puno ng luhang hindi pinapakawalan. Kung hindi po dahil sa akin, patawad po. Ang mga salita nito ay tila nagpagising sa kanya mula sa kanyang pagkatulala. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi galit para kay Hiraya. Ang lahat ng kanyang puot ay nakatuon na ngayon sa isang tao lamang. Augusto Valderrama. Ang demonyong yon ay hindi na kontento sa pagwasak ng buhay ng mga inosente. Kailangan pa nitong yurakan ang alaala ng mga patay. Kailangan pa nitong lapastanganin ang kaisa-isang sagradong lugar na natitira sa buhay ni Hilarion. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng winasak na puntod. Hinaplos niya ang basag na marmol. Ang malamig na bato ay parang sumasalamin sa yelong, bumabalot ngayon sa kanyang puso. Patawad, mahal ko. Bulong niya, ang mga salita ay para lamang kay Amara. Patawad kung nadamay ka sa gulo ng mundong ito. Pero ipinapangako ko sa iyo, hindi na ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang may sala. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit naglalaman ito ng bigat ng isang sumpang hindi na mababali.
Ito na ang punto ng pagbabago. Ang krusada para sa hustisya ay naging isang personal na paghihiganti. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumampi sa kanyang balikat. Si Hiraya, hindi ito nagsalita. Ang simpleng dampi na yon ay isang mensahe ng pakikiramay, ng pag-unawa, at ng paninindigan sa kanyang tabi. Sa gitna ng matinding sakit, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Hilarion na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Hindi na sila isang matanda at isang dalaga na pinagbuklod ng isang kasunduan. Sila na ngayon ay mga alyado na pinag-isa ng iisang kaaway. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Mang Cardo. Ipaayos mo ito. Ibalik mo sa dati, Cardo, at doblehin mo ang pagbabantay. Walang sino man ang lalapit dito. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa kotse. Hindi na muling lumingon. Habang pauwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat kaysa kamatayan. Nang malapit na sila sa mansyon, biglang nag-vibrate ang telepono ni Hilarion. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Naglalaman lamang ito ng 5 salita. 5 salitang nagpatigas sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan at nagpatibay sa sumpang binitiwan niya. Ito pa lang ang simula. Ang gabing iyon ay isa sa pinakamahaba sa buhay ni Hilarion. Hindi siya natulog. Naupo lang siya sa kanyang aklatan sa harap ng larawan ni Amara habang ang mga salitang ito pa lang ang simula ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Ang sakit ng paglapastangan sa puntod ng kanyang asawa ay hindi humuhupa. Sa halip, ito ay nagmetamorph into sa isang malamig at matalas na determinasyon. Wala nang atrasan. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Hiraya. Walang gaanong usapan. Ang bigat ng mga nangyari kahapon ay sapat na para punuin ang katahimikan sa pagitan nila. Ang kanilang destinasyon, ang luma at halos nakalimutan ng bangko sa sentro ng bayan. Ang gusali ay isang relikya ng nakaraan. Kakaunti ang mga tao at ang hangin sa loob ay amoy papel at kalawang. Nagbigay sila ng pekeng pangalan, ang pangalan ng ina ni Elena Mendoza at ang numero ng safe deposit box. Dinala sila ng isang matandang empleyado sa isang silid na puno ng mga metal na pinto, maliliit at malalaki. Dito po, sabi ng empleyado, itinuturo ang numero 412. Mayroon po kayong 1 oras. Iniwan silang 2 sa loob ng vault. Ang tunog ng pagsara ng mabigat na pinto sa likuran nila ay nagdulot ng kaba kay Hiraya. Ngunit para kay Hilarion, ito ay ang tunog ng pag-asa. Ipinasok niya ang susi, umikot ito ng may marahang kalansing at binuksan niya ang maliit na pinto. Sa loob, may isang bagay lang, isang makapal at itim na leather-bound journal, ang talaarawan ng anino. Dinala nila ito sa isang maliit na pribadong silid sa loob ng bangko. Umupo sila sa tapat ng isa't isa. Ang talaarawan ay nasa gitna ng mesa, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Handa ka na ba? Tanong ni Hilarion kay Hiraya. Tumango ang dalaga. Ang mga mata ay nakatutok sa talaarawan. Pinaghalong takot at pag-asa ang mababasa sa kanyang mukha. Binuksan ni Hilarion ang talaarawan. Ang mga unang pahina ay puno ng mga numero, petsa at mga code name, mga transaksyon ng milyon-milyong piso, mga pangalan ng mga politiko at hukom na tumanggap ng suhol, mga listahan ng mga kumpanyang ginamit para sa money laundering. Bawat pahina ay isang patunay sa kabulukan ni Augusto Valderrama. Nandito, bulong ni Hiraya, itinuturo ang isang entry. Nakasulat doon ang pangalan ng kumpanya ng real estate na sangkot sa kaso ng kanyang ina. At sa tabi nito, ang pangalan ni Liwayway Espejo na may kasamang nota.
Ipasa ang sisi kay LAA, utos ni AV. Ito na, ang ebidensyang kailangan nila. Isang malinaw at hindi maikakailang patunay na si Liwayway ay isang biktima lamang, isang pay na isinakripisyo para pagtakpan ang isang mas malaking krimen. Napaluha si Hiraya, ngunit ang mga luha niya ngayon ay hindi na dahil sa kalungkutan, kundi sa tagumpay. Nakuha natin? Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mapapalaya na natin si Inay. Ngunit hindi kumikibo si Hilarion. Patuloy lang siya sa paglilipat ng mga pahina, ang kanyang muka ay seryoso pa rin. Mayroon pa siyang hinahanap. Hinahanap niya ang dahilan kung bakit biglang naging balisa si Amara bago ito pumanaw. At natagpuan niya ito sa mga huling pahina ng Tala-Arawan. Ang sulat kamay ni Arturo Mendoza ay nagbago dito. Hindi na ito puro numero at listahan. Naging mas personal ito, puno ng takot at pagsisisi. Isinulat ni Arturo ang tungkol sa isang malaking proyekto sa lupain ng Maharlika. Isang proyektong nangangailangan ng pirma mula sa isang matagal ng pamilya sa bayang iyon para maging legal ang pag-aari. Isang proyektong tinanggihan ng maraming beses ni Hilarion Del Mundo. At sa sumunod na entry, isang pangungusap ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Hilarion. Pinilit ni AV ang anak ni HDM na pumirma sa mga dokumento. Ginipit dahil sa malaking utang sa sugal. Walang nagawa, kundi sumunod. Kapalit ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang mga salita ay tila mga punyal na diretsong sumaksak sa puso ni Hilarion. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang kanyang buong sistema. Hindi siya makahinga. Ang mga letra ay nagsimulang lumabo sa kanyang paningin, ngunit isang pangalan sa ibaba ng entry, sa tabi ng isang numero na may 6 na 0, ang nanatiling nakatatak sa kanyang utak. Isang pangalan na mas kilala niya kaysa sa sarili niya, ang pangalan ng kanyang kaisa-isang anak, ang tagapagmana ng apelyidong Del Mundo. Ang buong bigat ng pagtataksil at ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila hinigop. Ang digmaan na ito na sinimulan niya para sa hustisya at para sa alaala ni Amara ay isa palang patibong, at ang pain ay ang kanyang sariling dugo at laman. Lolo Hilarion? Ang boses ni Hiraya ay puno ng kagalakan. Hawak nito ang mga pahinang nagpapatunay na inosente ang kanyang ina. Ang mukha ay naliligo sa mga luha ng tagumpay. Nakuha na natin ang kailangan natin. Makakalaya na si Inay. Lolo, nagawa natin. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang nanggagaling sa napakalayong lugar. Hindi siya makasagot. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pangalan ng kanyang anak. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang bigla ang paghingi ng malaking pera ng kanyang anak. Ilang buwan na ang nakalipas, na sinabi nitong para sa isang bagong negosyo. Ang madalas nitong pag-iwas sa kanyang mga tanong. Ang bigla nitong pagbabago ng ugali. Ipinagpalagay niyang lahat iyon ay dahil lamang sa mga problema sa trabaho. Hindi niya kailanman inisip, hindi niya kailanman pinangarap na ang dahilan ay ganito kadumi. Ipinagkanulo siya, hindi ni Valderrama. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang anak. Ang pangalan at karangalan na pinaghirapan niyang protektahan sa buong buhay niya ay dinungisan. Hindi ng isang kaaway, kundi ng taong dapat sana ay magpapatuloy nito. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong makita niya ang winasak na puntod ni Amara. Dahil ang sugat na ito ay nagmula sa loob. Lolo? Muling nagsalita si Hiraya. Ang tono ng kanyang boses ay nagbago na. Ang kagalakan ay napalitan na ng pag-aalala. May problema po ba? Bakit po?
Bakit po ganyan ang itsura ninyo? Dahan-dahan, marahas na isinara ni Hilarion ang talaarawan. Ang tunog ng pagsara nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang tunog ng pinalidad, isang hatol. Ang kanyang muka ay puti na parang papel. Ang kanyang mga kamay, na nakapatong sa ibabaw ng itim na leather, ay bahagyang nanginginig. Ang apoy na nag-aalab sa kanyang mga mata kanina, ang apoy ng galit at paghihiganti ay namatay. Ang naiwan na lamang ay isang malawak at malamig na kawalan. Tumingin siya kay Hiraya, ngunit ang tingin niya ay lumagpas dito. Tila ba nakatingin siya sa isang bangin na siya mismo ang mahuhulog. Ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay isa na ngayong mapait na abo sa kanyang bibig. Para mailigtas si Liwayway, kailangan niyang ilantad ang talaarawan na ito. Ngunit ang paglalantad sa talaarawan ay nangangahulugan din ng paglalantad at pagwasak sa kinabukasan ng kanyang sariling anak. Ang kanyang krusada para sa hustisya ay naging isang pamimili sa pagitan ng dalawang bangungot. Ano po ang nakita ninyo, Lolo Hilarion? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong na, puno ng takot sa kung ano ang lihim na natuklasan ng matanda sa mga huling pahina ng aklat. Hindi sumagot si Hilarion. Hindi niya kaya. Walang salitang kayang maglarawan sa bigat na dumadagan sa kanyang kaluluwa. Tumingin lang siya sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw, mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang biyahe pabalik mula sa bangko ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Hiraya. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi mapayapa. Ito ay mabigat, nakakabingi, at puno ng mga tanong na hindi niya magawang bigkasin. Ang itim na talaarawan ay nakapatong sa upuan sa pagitan nila. Isang madilim na agwat na tila humihigop ng lahat ng liwanag at pag-asa. Kanina lang, ang puso niya ay umaapaw sa kagalakan. Ngayon, ito ay pinipiga ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Tumingin siya kay Hilarion. Ang mukha nito ay parang isang maskarang inukit sa bato. Walang emosyon, walang buhay. Ang mga mata nito ay nakatingin ng diretso sa daan, ngunit alam ni Hiraya na ang isipan nito ay nasa ibang lugar. Isang madilim na lugar kung saan hindi siya maaaring sumunod. Ano ang nakita niya sa mga huling pahina ng talaarawan? Anong lihim ang mas masahol pa sa lahat ng krimen ni Balderrama na kayang pumatay sa liwanag sa mga mata ng isang tao? Pagdating nila sa mansyon, bumaba si Hilarion ng walang kibo. Dala-dala ang talaarawan na parang isang pasanin. Dumiretso ito sa aklatan at isinara ang pinto. Naiwan si Hiraya sa sala, nakatayo sa gitna ng karangyaan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas nag-iisa pa siya kaysa dati. Lumipas ang mga oras, hindi lumabas si Hilarion para mananghalian. Ang buong mansyon ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan na tila nagluluksa. Hindi na natiis ni Hiraya. Kailangan niyang malaman. Naglakad siya papunta sa aklatan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang isang boses mula sa loob. Hindi ito ang boses ni Hilarion. Mas bata, pamilyar. Ang anak ni Hilarion. Itay, pakiusap po. Ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Napahinto si Hiraya. Ang kamay ay nanigas sa ere. Hindi tama ang makinig, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Ipaliwanag mo ito. Narinig niya ang boses ni Hilarion. Malamig, walang galit, walang awa. Isang boses na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang pangalan mo, ang pirma mo. Ipaliwanag mo kung bakit ang pangalan ng anak ko ay nakasulat sa aklat ng isang demonyo. Narinig ni Hiraya ang isang mahinang kalabog na tila may lumuhod sa sahig. Patawarin niyo po ako, Itay. Patawad. Humikbi ang anak nito. Wala po akong nagawa.
Ginipit niya ako. Nabaon po ako sa utang dahil sa sugal. Malaki po. At ginamit yon ni Valderrama. Sabi niya, kung hindi ako pipirma sa mga dokumento para sa proyekto sa Maharlika, sisirain niya hindi lang ako, kundi pati ang asawa at mga anak ko. Natakot po ako. Itay. Natakot po ako para sa pamilya ko. Sa bawat salitang iyon, isang piraso ng puso ni Hiraya ang nadudurog. Ang bawat hikbi ng anak ni Hilarion ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang bigat, ang sakit, ang katahimikan, ang paghahanap niya ng hustisya para sa kanyang ina ay nagbukas ng isang impyerno para sa pamilya ni Hilarion. Ang lalaking pumayag na tulungan siya ay nasusukol ngayon sa isang sitwasyong kailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang anak para iligtas ang ina ng isang halos hindi niya kilalang babae. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig, pinipigilan ang sariling hikbi. Ang bigat ng kasalanan ay bumagsak sa kanya ng buong buo. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagdala ng kamalasang ito sa kanila. Ang desperasyon ko ang sisira sa pamilyang ito. Hindi na niya narinig ang pag-uusap. Umalis siya roon, bumalik sa kanyang sil. Umabot siya sa kanyang silid na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling tahanan. Naupo siya sa gilid ng kama, ang parehong kama na hindi niya kailanman inangkin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Ngunit hindi ito mga luha ng pag-asa. Ito ay mga luha ng pagsisisi at matinding kalungkutan. Ang paglaya ng kanyang ina ay kapalit ng pagkasira ng isa pang pamilya. Isang pamilyang walang kasalanan, kundi ang tumulong sa kanya. Paano niya kayang mabuhay dala ang ganoong kabigat na pasanin? Anong klase ng hustisya iyon? Gabi na nang lumabas si Hilarion sa aklatan. Wala na ang anak nito. Nakita ni Hiraya ang matanda na nakatayo sa may bintana sa sala, nakatingin sa kadiliman sa labas. Ang kanyang mga balikat ay hukot. Tila ba nadagdagan siya ng 100 taon sa loob lamang ng isang araw. Nilakasan niya ang kanyang loob at lumapit. Lolo Hilarion, lumingon ito. Ang mga mata nito ay walang laman. Ang apoy, ang galit, ang determinasyon, lahat ay wala na. Ang natira na lamang ay isang malawak na kapaguran. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nabasa ni Hiraya ang lahat. Ang bigat ng pagpili, ang sakit ng katotohanan, ang pagtatapos ng kanilang laban. Patawad po, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Ako po ang may kasalanan. Ako po ang nagdala ng gulong ito sa buhay ninyo. Patawarin niyo po sana ako. Inaasahan niya ang galit, isang sigaw, isang panunumbat, ngunit wala. Tumingin lang ito sa kanya na may pagod at halos hindi na makitang awa. Walang may kasalanan, Hiraya, sabi nito. Ang boses ay mahina. Lahat tayo dito ay biktima ng kasakiman ng iisang tao. Ngunit ang mga salita nito ay hindi nakabawas sa bigat na nararamdaman niya. Sa halip, lalo pa itong naging masakit. Itigil na po natin ito. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Kalimutan na po natin ang tala-arawan. Hayaan na po natin ang nanay ko sa kulungan. Hindi po niya gugustuhin na makalaya kung ang kapalit ay ang pagkasira ng pamilya ninyo. Itigil na po natin, pakiusap. Hindi sumagot si Hilarion. Tumalikod lang ito at dahan-dahang naglakad paakyat sa hagdanan. Iniwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng sala. Basag ang puso. Sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya ang kailangan niyang gawin. Ang pagsuko sa laban ay hindi sapat. Kailangan niyang alisin ang sarili niya sa buhay ng mga taong ito. Kailangan niyang ibalik sa kanila
ang kapayapaan na siya mismo ang nagnakaw. Hating gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog sa ilalim ng bigat ng mga lihim, kinuha ni Hiraya ang isang piraso ng papel at pluma. Sumulat siya ng isang maikling liham. Ang bawat letra ay nabahiran ng kanyang mga luha. Ginoong Hilarion, patawad sa lahat. Salamat sa panandaliang pag-asa, ngunit ang hustisya para sa aking ina ay hindi dapat maging lason para sa inyong pamilya. Ang pag-alis ko, ang tanging paraan na alam ko para subukang itama ang mga bagay. Huwag niyo na po akong hanapin. Panalangin ko na sana ay mahanap ninyong muli ang kapayapaan. Lubos na gumagalang, Hiraya. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng kanyang unan. Kinuha niya ang isang maliit na bag na may ilang pirasong damit. Ang tanging mga gamit na dala niya noong una siyang tumuntong sa mansyon. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid at naglakad sa madilim na pasilyo. Bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa sarili niyang puso. Nang dumaan siya sa tapat ng aklatan, napahinto siya sandali. Naalala niya ang Hilarion na puno ng determinasyon, ang lalaking nagsabing, "Simulan natin ang paghahanap ng katotohanan." Ngayon, ang katotohanan yon ay ang mismong halimaw na sumisira sa kanilang lahat. Nang walang lingon-likod, binuksan niya ang pinto ng mansyon at humakbang palabas sa malamig na gabi. Naglakad siya palayo, walang patutunguhan, dala lamang ang bigat ng isang laban na isinuko na niya, at ang katiyakang nawala na ang lahat. Ang umaga ay dumating ng walang kulay. Para kay Hilarion, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng liwanag, kundi lalo lamang naglantad sa kalungkutan at katahimikan ng mansyon. Isang katahimikan na mas malalim, mas mabigat. Isang katahimikan na may pangalan, Hiraya. Hindi siya bumangon agad. Nanatili siyang nakaupo sa gilid ng kama, pinakikinggan ang bawat sulok ng bahay na tila sumisigaw sa pangalan ng dalaga. Ang kanyang pag-alis ay isang hatol na mas masakit pa sa katotohanang natuklasan niya. Dahil ang pag-alis ni Hiraya ay hindi pagsuko. Ito ay isang sakripisyo. Isang sakripisyo para protektahan ang pamilyang siya mismo ang gumugol ng buong buhay para itayo. Isang pamilyang ngayon ay siya na mismo ang nasa bingit ng pagsira. Pinilit niyang tumayo. Naglakad siya papunta sa silid kung saan tumuloy si Hiraya. Maayos ang lahat, malinis, na para bang walang sino man ang tumira doon, maliban sa isang bagay. Sa ibabaw ng unan, isang kapirasong papel ang nakatiklop, ang liham. Binuksan niya ito, at habang binabasa niya ang bawat salitang isinulat sa nanginginig na kamay, ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong bumigat hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Ang dalaga ay inako ang lahat ng sisi. Isinakripisyo nito ang kaisa-isang pag-asa para sa ina nito upang iligtas ang karangalan ng kanyang pamilya. Isang karangalan na, sa puntong ito, ay tila isa na lamang basag na salamin sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa harap ng larawan ni Amara sa aklatan. Hawak ang sulat ni Hiraya. Ano ang gagawin ko? Mahal ko. Bulong niya, hindi sa larawan, kundi sa alaala nito. Kung titigil ako ngayon, hinayaan kong manalo ang kasamaan. Hinayaan kong ang sakripisyo ng batang iyon ay mawalan ng saysay. Hinayaan kong ang pangalan natin ay maging simbolo ng kaduwagan. Tinitigan niya ang nangiti ni Amara sa larawan. At sa ngiting iyon, tila may narinig siyang sagot. Hindi isang tinig, kundi isang pakiramdam. Isang paalala ng lahat ng kanilang pinanindigan. Ang karangalan ay hindi lamang sa pag-iwas sa kahiyan. Ang tunay na karangalan ay nasa pagtayo para sa tama. Gaano man ito kasakit. Sa sandaling iyon, ang apoy na namatay sa kanyang puso ay muling nagliyab. Hindi na ito ang nagbabagang apoy ng galit at paghihiganti. Ito ay isang matatag at maliwanag na apoy ng katarungan.
Kinuha niya ang tala-arawan. Ang bigat nito ay hindi na bigat ng isang sumpa, kundi bigat ng isang responsibilidad. Alam na niya ang kanyang gagawin. Ang opisina ni Attorney Gabriel Magtanggol ay hindi ingrande. Maliit lamang ito, ngunit malinis at puno ng mga libro. Si Gabriel mismo ay bata pa, marahil ay nasa 30 anyos pa lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. May reputasyon siya sa bayan, isang abogadong hindi natatakot sa mga makapangyarihan, ang tagapagtanggol ng mga naaapi. Inilapag ni Hilarion ang itim na tala-arawan sa mesa sa pagitan nila. Walang paligoy-ligoy. "Basahin mo," sabi niya. Habang binabasa ni Gabriel ang bawat pahina, nakita ni Hilarion ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, at nagtapos sa isang malamig at determinadong galit. Ito na ang lahat," sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng panggigilalas. Ang kasong ito ay kayang magpabagsak hindi lang kay Valderrama, kundi sa kalahati ng gobyerno ng probinsyang ito. Tumingin ito kay Hilarion. "Ngunit Ginoong Del Mundo, nakasulat din dito ang pangalan ng inyong anak. Handa po ba kayo sa magiging kahihinatnan nito?" Tumingin si Hilarion sa mga mata ng abogado. Walang bahid ng pag-aalinlangan. "Handa akong isakripisyo ang lahat para sa katotohanan." Pag-uwi niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang anak. Ang mukha nito ay namumugto, halatang hindi rin nakatulog. "Itay," sabi nito. Ang boses ay mahina. "Narinig ko po ang pag-alis niya. Dahil po sa akin. Umalis siya dahil pinili niyang gawin ang tama." Sagot ni Hilarion. Ang boses ay hindi na malamig, kundi matatag. Nakaupo si Hiraya sa isang mahabang bangko. Yakap ang maliit niyang bag. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Walang direksyon. Mukha siyang isang ibon na nawala sa sarili nitong pugad. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Hilarion. Nang makita siya ni Hiraya, ang gulat at pagkalito ay gumuhit sa mukha nito. Agad itong tumayo, na tila tatakbo. "Lolo Hilarion, pakiusap po. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Hiraya." Putol ni Hilarion sa sasabihin nito. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Hindi mo kailangang akuin ang lahat." Inilahad niya ang kanyang kamay. "Umuwi ka na." Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay dala ng ginhawa. Dahan-dahan, tinanggap niya ang kamay ng matanda. Sa opisina ni Attorney Magtanggol kinagabihan, naghahanda na sila para sa unang hakbang sa korte. Biglang may pumasok na isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang abogado ni Augusto Valderrama. Nag-alok ito ng isang kasunduan. Isang settlement na kayang bumili ng isang buong isla. 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon. "Sabihin niyo lang ang presyo," sabi nito. Ang hustisya ay hindi ibinebenta. Matigas na sagot ni Gabriel. Ngumisi ang abogado. "Kung ganoon," sabi nito, habang naglalagay ng isang brown envelope sa mesa. "Baka gusto niyong pag-isipan muli. Isang maliit na ebidensya na nagpapakita kung paano ginamit ng anak ni Ginoong Del Mundo ang pera ng kumpanya para sa pansarili niyang interes. Kung itutuloy ninyo ito, hindi lang si Valderrama ang babagsak. Titiyakin namin na kasama ang buong pamilya Del Mundo." Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mas maingay pa sa sigawan. Nakaupo si Hiraya sa pagitan ni Hilarion at Attorney Gabriel Magtanggol. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Augusto Valderrama, nakasuot ng mamahaling suit. Ang mukha ay kalmado at mayabang, na tila ba siya ay isang manonood lamang sa isang dula.
at hindi ang kontrabida nito. Sa tabi niya, ang kanyang pangkat ng mga abogadong mukhang mga asong handang pumatay. Sa likuran niya, nakaupo ang anak ni Hilarion. Tahimik, naghihintay. Tumingin si Hiraya sa kanyang ina, si Liwayway, na nasa tabi ng isa pang abogado. Ang mukha ng kanyang ina ay pagod. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang isang kislap ng pag-asa, isang kislap na siya ang nagdala roon. Kailangan nilang manalo para sa kanya. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang bahagi ay isang brutal na pag-atake mula sa kampo ni Valderrama. Tinawag siya sa witness stand. Ang abogado ni Valderrama, isang lalaking may mga matang parang ahas, ay ginamit ang lahat para wasakin ang kanyang kredibilidad. Binibining espeho, o mas tamang sabihin, ginang del mundo. Nagsimula ang abogado, ang boses ay puno ng pangungutya. Totoo ba na ikaw, isang 22 taong gulang na babae, ay nagpakasal sa isang lalaking 50 taon ng agwat sa iyong edad, ilang linggo lamang bago isampa ang kasong ito? Totoo po, sagot ni Hiraya, pinipilit na maging matatag. At ang lalaking ito ay hindi lang basta-basta, kundi isa sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa buong probinsya. Hindi ba't kahina-hinala na ang iyong biglaang pag-aasawa at ang biglaang paglabas ng mga ebidensyang ito ay nagkataon lamang? Hindi kaya ito ay isang desperadong plano ng isang gold digger para makakuha ng pera at impluwensya? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay idinisenyo para ipamukha sa lahat na siya ay isang oportunista, isang sinungaling. Ang mga bulungan sa courtroom ay nagsimula. Ang mga mapanghusgang tingin ay tumutusok sa kanya. Naramdaman ni Hiraya ang kanyang tapang na unti-unting nauupos. Ngunit nang tumingin siya kay Hilarion, nakita niya itong nakatingin sa kanya, hindi nang may pagdududa, kundi nang may pagtitiwala. Isang tahimik na mensahe. Kaya mo yan. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako isang gold digger, sagot niya. Ang boses ay mas malinaw na ngayon. Isa po akong anak na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay harapin ang mga taong tulad ninyo na ginagamit ang pera para yurakan ang katotohanan. Natigilan ang abogado. Ngunit panandalian lamang iyon. Inatake naman nito ang karakter ng kanyang ina. Pinalabas na si Liwayway ay may mga dati ng kaso ng pagnanakaw, mga kasinungalingang halatang gawa-gawa lamang. Ang umaga ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Sa bawat minuto, nararamdaman ni Hiraya na tila sila ay natatalo. Ang kapangyarihan at pera ni Valderrama ay isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunod sa kanila. Pagkatapos ng tanghalian, pagkakataon na ng kanilang kampo. The prosecution calls its first major piece of evidence. Anunsyo ni Attorney Magtanggol. Inilabas niya ang isang bagay na nakabalot sa plastik. Ang itim na talaarawan. Ang talaarawan ni Arturo Mendoza. Isang biglaang bulungan ang kumalat sa buong silid. Mula sa kanyang kinauupuan, nakita ni Hiraya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Valderrama. Ang pagkakalmado nito ay napalitan ng isang anino ng pag-aalala. Isa-isang binasa ni Gabriel ang mga entry sa talaarawan, mga petsa, pangalan, halaga. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Valderrama. At nang basahin niya ang entry tungkol sa planong pag-frame up kay Liwayway, isang kolektibong paghinga ang narinig sa courtroom. Ngunit ang abogado ni Valderrama ay handa. Your Honor, this is nothing but a piece of paper. Walang patunay na ang nagsulat nito ay ang yumaong si Arturo Mendoza. Ito ay maaring gawa-gawa lamang ng isang desperadong pamilya. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting matalim. Kung ganoon, Your Honor,
The prosecution would like to call its final witness to the stand. Ang pinto sa likod ng courtroom ay bumukas, at mula roon, naglakad papasok ang anak ni Hilarion del Mundo. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Maging si Valderrama ay napatingin. Ang kanyang mukha ay hindi na makapaniwala. Ito ang alas na hindi niya inaasahan. Umupo ang anak ni Hilarion sa witness stand. Ang mukha ay payapa, ngunit puno ng determinasyon. Tumingin ito sa kanyang ama. Isang tingin ng pagsisisi at pasasalamat bago humarap sa hukom. Maari mo bang sabihin sa hukumang ito ang iyong kaugnayan kay Ginoong Augusto Valderrama? Tanong ni Gabriel. At nagsimula siyang magsalita. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagkabaon niya sa utang sa sugal. Ang paggamit ni Valderrama sa kahinaang yon para pilitin siyang pumirma sa mga ilegal na dokumento. Ang mga banta sa kanyang pamilya. Ginamit niya ako. Sabi nito, ang boses ay matatag. Ginamit niya ang aking kahinaan para makuha ang gusto niya. At nang subukan kong tumanggi, ipinakita niya sa akin ang talaarawan ni Arturo. Ipinagmalaki niya kung paano niya kontrolado ang lahat, kung paano niya pinatahimik ang sino mang hahadlang sa kanya, at kung paano niya planong gamitin ang isang inosenteng babae, si Liwayway Espejo, para pagtakpan ang kanyang mga krim. Ang bawat salita ay isang bomba. Ang katahimikan sa courtroom ay halos nasasalat. Ang testimonya na nanggagaling mismo sa bibig ng isang taong naging kasangkapan ng krimen ay ang huling piraso ng ebidensya na hindi na kayang pabulaanan. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Augusto Valderrama ang sarili. Sinunggaling! Sigaw niya. Biglang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay kulay pula sa galit. Binayaran ka nila. Binayaran ka ng ama mo para sirain ako. Walang katotohanan ang lahat ng yan. Ang kanyang pag-amin sa galit ay ang kanyang huling pagkakamali. Ang kanyang pagsigaw ay isang pag-amin na totoo. Ang lahat. Order in the court! Sigaw ng hukom. Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ni Valderrama ay tuluyan ng bumagsak. Pagkalipas ng ilang oras ng deliberasyon, bumalik ang hukom. Tumayo ang lahat. Pinigil ni Hiraya ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Hilarion. Sa kaso ng People of the Philippines versus Liwayway Espejo, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. This court finds the accused not guilty. Isang malakas na palakpakan at sigawan ang pumuno sa courtroom. Bumagsak si Hiraya sa pagkakaupo. Ang mga luha ay malayang dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay purong luha ng kagalakan at ginhawa. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak at nakayakap sa kanyang abogado. Malaya na siya. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Hilarion sa kanya. May isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang tunay, pagod, ngunit mapayapang ngiti. Nagawa natin, sabing nito. Ngunit habang papalabas sila ng courtroom, isang gardya ang lumapit kay Hilarion at may iniabot na isang maliit at nakatuping papel. Kinuha ito ng isang bailiff na dumaan malapit sa pamilya Valderrama. Binuksan ito ni Hilarion. Tumingin si Hiraya at ang panandaliang saya sa kanyang puso ay napalitan ng kaba nang makita niya ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ipinakita nito sa kanya ang papel. Iisang pangungusap lang ang nakasulat. Hindi pa tapos ang laban. Lumipas ang 3 buwan. Ang ingay ng paglilitis ay unti-unting humupa at napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan sa probinsya ng Maharlika. Ang banta sa natanggap na sulat ni Hilarion, hindi pa tapos ang laban, ay naging isang hungkag na salita lamang. Si Augusto Valderrama, kasama ang kanyang mga kasabwat, ay napatunayang nagkasala sa napakaraming kaso at ngayon ay nabubulok na sa bilangguan. Ang kanyang kapangyarihan,
na binuo sa takot at anino ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin nang tamaan ng liwanag ng katotohanan. Para kay Hilarion del Mundo, ang kapayapaan ay bumalik, ngunit hindi ito ang kapayapaan na dati niyang inaasam. Hindi ito ang tahimik at malungkot na pag-iisa. Ito ay isang kapayapaan na masigla, mas makulay, at mas makabuluhan. Ang hapagkainan ng mansyon na dati isang malawak at malamig na espasyo ay puno na ngayon ng buhuhan ng buhay. Sa hapunan ngayong gabi, ang mga tawa at malumanay na kwentuhan ay pumupuno sa hangin. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Hiraya. Ang mukha ay mas maliwanag na. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Sa tabi nito ay ang kanyang ina, si Liwayway, na sa wakas ay malaya na. Ang mga guhit ng paghihirap sa mukha nito ay unti-unti nang nabubura, napapalitan ng ngiti sa tuwing titingnan ng kanyang anak. Sa kaliwa naman ni Hilarion ay ang kanyang anak. Natanggap nito ang isang mas magaan na sentensya, probation at community service dahil sa kanyang buong pusong kooperasyon sa paglilitis. Ang dating yabang at pagkabalisa sa mukha nito ay nawala na. Ang natira ay isang tahimik na dignidad at isang malalim na pagsisisi na unti-unti nang naghihilom. Hiraya anak, ipasa mo nga ang kanin, sabi ni Liwayway. Inay naman, malapit lang po sa inyo, natatawang sagot ni Hiraya. Tumingin ang anak ni Hilarion kay Liwayway. Ako na po aling Liwayway, sabi nito. Iniaabot ang mangkok ng kanin. At, pasensya na po ulit sa lahat. Ngumiti si Liwayway, isang ngangiting puno ng pagpapatawad. Tapos na yon iho. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas. Pinagmasdan ni Hilarion ang lahat ng ito mula sa dulo ng mesa. Ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi perpekto, binuo ng mga taong nasaktan at nagkamali. Ngunit ngayon ay sama-samang naghihilom. Ang kasal nila ni Hiraya ay nananatili sa papel, ngunit ang relasyon nila ay mas malalim pa. Ito ay naging isang relasyon ng isang lolo at ng isang apo na pinagbuklod ng paggalang at isang hindi inaasahang pagmamahal. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa hardin, lumapit si Hiraya sa kanya. Lolo Hilarion, sabi nito, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ibinigay niyo po pabalik sa akin ang buhay ng aking ina. Ibinigay niyo po sa amin ang isang bagong simula. Tumingin si Hilarion sa mga bituin. Ang katotohanan ang nagpalaya sa kanya, Hiraya, hindi ako. Tayong lahat ay naging instrumento lamang. Kahit na po, ang utang na loob ko po sa inyo ay habang buhay kong dadalhin. Maran siyang ngumiti. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, may isang paraan. Sabi niya, gawin mo lang tama ang buhay mo. Maging masaya ka. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat na matatanggap ko. Tumango si Hiraya. Ang mga luha ng pasasalamat ay kumikinang sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Hilarion na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang panganib, ang sakit, ang mahirap na desisyon ay sulit lahat. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa plaza ng Bayan ng Pag-asa, napansin niya ang pagbabago. Ang mga taong dating nagbubulungan sa kanyang likuran na hinuhusgahan ng kanyang pagpapakasal sa isang batang babae ay tumitingin na ngayon sa kanya ng may bagong paggalang. Ang ilan ay ngumingiti, ang iba ay marahang tumatango. Hindi siya isang bayani sa kanilang mga mata, ngunit siya ay naging isang simbolo, isang paalala na kahit ang pinakamatanda at pinakapagod na sa laban ay may kakayahan pa ring manindigan para sa tama. Ang kanyang huling destinasyon sa araw na yon ay ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang panibagong lakas, ang sementeryo. Ang puntod ni Amara ay naibalik na sa dati nitong ganda. Ang puting marmol
ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Walang bakas ng anumang paglapastangan. Naglagay siya ng isang tangkay ng puting rosas sa ibabaw nito, ang paboritong bulaklak ni Amara. Hinaplos niya ang malamig na bato kung saan nakaukit ang pangalan nito. "Hello, mahal ko." Bulong niya sa hangin. Marami nang nangyari. Naupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod at ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol kay Hiraya at Liwayway. Ang tungkol sa Tala-arawan. Ang tungkol sa kanilang anak at ang mahirap ngunit tamang landas na pinili nito. Ikinuwento niya ito, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pagtatapos at kapayapaan. Ang karangalan ng pamilya, Amara. Muntik ko nang isuko para protektahan ito, pag-amin niya. Ngunit natutunan ko na ang tunay na karangalan ay hindi pala inililihim o itinatago. Ito ay ipinaglalaban. Ang pamana na iiwan-iwan ko ay hindi ang yaman o ang pangalan, kundi ang katotohanan na ating pinanindigan. Tumingala siya sa langit. Natupad ko na. Mahal ko. Ang hustisya na alam kong ipaglalaban mo rin kung nandito ka. Panatag na ako. Sa sandaling iyon, isang marang hihip ng hangin ang dumampi sa kanyang pisngi, tila isang haplos. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, isang tunay at ganap na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hilarion Del Mundo. Isang nangiting hindi na nababahiran ng lungkot o pangungulila. Isang nangiting puno ng kapayapaan. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, siya ay tunay ng malaya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang yaman o kapangyarihan, kundi sa kanyang paninindigan para sa katotohanan at katarungan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga salita, kundi sa mga sakripisyong handa nating gawin para protektahan ang mga mahal natin sa buhay at ang kanilang karangalan. At sa huli, ang kapayapaang nagmumula sa paggawa ng tama ay ang pinakamatamis na gantimpala sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni na Lolo Hilarion at Hiraya. Sana po ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang pinakanagustuhan ninyo sa kwentong ito? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, hindi binasa ang sulat ko.